Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula sa isang royal bloodline na naghari sa loob ng libu-libong taon. Ngunit kalaunan ng kanilang pagnanasa sa kapangyarihan ay naging dahilan upang ubusin nila ang lahat ng bagay sa kanilang mundo. Nagpasya silang ipadala ang kanilang mga hukbo upang sakupin ang ibang mga planeta at palawakin ang kanilang imperyo. Hanggang sa isang araw ang kanilang hari at reyna ay pinaslang. Ang mga nasakop nilang planeta ay gustong gamitin. Ito ang pagkakataon para magsimula ng revolusyon. Si Balis Arius ay lumaki at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong regent. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang pinakabrutal na mga sundalo upang durugan ang lahat ng mga rebelde ng walang awa. Sa isang planeta na tinatawag na Belk, isang maliit na pamayanan ng mga magsasaka ay ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Nang biglang nakakita sila ng isang ship ng imperyo sa kalangitan. Si Korra ay isang war orphan, at agad niya itong nakilala, kaya siya ay nagmamadaling pinatunog ang kampana ng bayan upang bigyan ng babala ang lahat. Tinalakay nila na palagay nila ay dapat nilang tanggapin ang mga sundalo dahil bibilhin nila ang kanilang butil ng triple ang presyo na inaalok nila sa lungsod. Agad na hindi sumasang-ayon si Korra na ipinaliwanag na kinukuha lamang ng imperyo ay ang lahat ng kailangan nila sa pamamagitan ng puwersa. Sa kanilang mga pagtatalo, ngunit bago nila maabot ang isang conclusion, ang mga ship ng imperyo ay dumaong malapit sa nayon. Si Admiral Noble ay nakipagtagpo kay Sindri sa isang yakap at ipinaliwanag na naghahanap sila ng isang rebeldeng grupo na pinamumunuan ng magkapatid. Ngunit ang kanyang hukbo ay nangangailangan ng pagkain. Kaya nagsisinungaling si Sindri at sinabi sa kanya na ang kanilang lupa ay hindi nagbibigay ng maraming biyaya, at ang nayon ay may sapat lamang na yaman upang pakainin ang kanilang mga sarili. Hindi naniniwala si Noble sa kanya at itinuro na ang lahat ay mukhang malusog at sagana. Pinaliwanag ni Gunner sa Admiral na si Sindri ay nagsisikap lamang na mag-ipon ng pagkain para sa taglamig upang protektahan ang nayon. Ngunit handa siyang magbenta ng ilan kay Noble sa magandang presyo. Dahil dito nagalit si Admiral Noble sa kanilang kasinungalingan. Kinuha ni Noble ang kanyang tungkod at pinagpatuloy ang paghampas kay Sindri hanggang sa mawalan ng buhay. Nang sinubukang lapitan siya ng asawa ni Sindri, pinatay din siya. Si Admiral Noble ay nag-anunsyo na babalik siya sa loob ng 10 linggo upang tipunin ng taga-nayon lahat ng kanilang harvest. Wala siyang pakialam kung wala nang matitira para sa mga taga-nayon. Pagkatapos ay umalis si Admiral Noble at ang mga ship. Ngunit isang maliit na grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Fones ang nanatili upang bantayan ang mga bagay-bagay. Habang ang ilang mga sundalo ay pinalabas ang mga taga-nayon mula sa gusali na gusto nilang i-claim. Nang si Ares ay nag-activate kay Jimmy, isang robot na dating naglilingkod sa hari. Pagkatapos na mapatay ang royals, lahat ng mga robot ay ibinaba ang kanilang mga armas at tumangging lumaban. Kaya ang iilan na natitira ay tumulong sa mga mababang gawain. Si Jimmy ay tinulungan ang mga sundalo na bitbitin ang kanilang mga gamit. Nagpasya si Marcus na subukan ang mga alingaw-ngaw at simulan ang pagbaril sa robot na bumagsak sa lupa at hindi kailanman ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pinahinto siya ni Ares at muntik na silang magpatayan, ngunit pinigilan silang dalawa ni Fones at inutusan silang bumalik sa trabaho. Sinugurado din niya na si Jimmy ay hindi nagkakamali at inutusan siya upang hugasan ang putik sa kanyang katawan. Sa ilog, si Jimmy ay naghuhugas ng kanyang mukha at nilapitan siya ni Sam na nakipagkaibigan sa robot at nakikinig sa kanyang kwento. Ipinaliwanag ni Jimmy na ipinaalala ni Sam sa kanya ang Empire Prinsesa na pinatay ng magkasama, kasama ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagtataksil. Sinabi sa kanya ni Sam na ang prinsesa ay naninirahan sa kanyang puso at binigyan si Jimmy ng isang korona ng bulaklak na nagpapagana ng isang bagay sa loob niya. Samantala sa bulwagan ng bayan ay pinag-uusapan ng mga taga-nayon kung ano ang susunod na gagawin at napagpasyahan na dapat silang magsumikap upang patunayan ang kanilang harvest ay mahalaga. Sa ganoong paraan ay hindi sila papatayin ng imperyo para patuloy silang makagawa ng pagkain. Nabigo dahil walang nakikinig sa kanyang mga babala. Nagsimulang maging pake si Korra ng kanyang mga gamit para umalis. Nakita siya ni Hogan na taong nakahanap sa kanya nang bumagsak ang kanyang barko sa planetang ito 2 taon na ang nakaraan. Naisip ni Hagen na dapat makipagtulungan si Korra sa mga rebelde at protektahan ang nayon. Ngunit tumanggi si Korra na sinabing wala silang pagkakataong manalo sa mga kalaban. Sa gabi, kinidnap ni Marcus at ng 2 pang sundalo si Sam para magamit siya ng buong squad. Narinig ni Korra ang kanyang sigaw, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag makisali. Dumating si Ares upang ipagtanggol ni Sam at nagawang suntukin ang ilang mga sundalo, ngunit napakarami nila at agad nilang dinaig siya.
Maya-maya dumating si Fones. Ngunit naputol sila ni Cora na may dalang palakol. Inutusan ni Fosen ang kanyang mga tauhan at sa una ay nagkunwaring sumuko si Cora. At biglang kumilos si Cora ng mabilis at ibagsak ang dalawang sundalo sa ilang galaw lang. Tila si Cora ay may mahusay na karanasan sa pakikipaglaban at walang kahirap-hirap niyang nilabanan ang mga sundalo. Isa-isang natalo ni Cora ang mga sundalo sa mga tumpak na mga galaw at nang ang isang lalaki ay halos barilin ay pinatay muna ni Ares ang lalaki pagkatapos ay sinubukang paputukan siya ni Marquez. Ngunit mabilis siyang dinasarmahan ni Cora at tumalon sa kanya para barilin siya ng diretso sa ulo. Ngayon ay maaaring magtulungan si Cora at Ares para palibutan si Fones ngunit hawak niya si Sam na nakatutok ang baril at hindi sila makariyak. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Jimmy at inutusan siya ni Fones na patayin ang mga rebelde. Ngunit habang kumukuha ng baril si Jimmy ay tiningnan niya si Sam at pinatay si Fones. Pagkatapos ay tumakas si Jimmy at dumating ang mga tao sa bayan sa tamang oras. Nakita nilang pinatay ni Cora ang isang sundalo na buhay pa. Inanunsyo niya na tutulungan niya silang labanan ang mga sundalo. Ngunit kailangan muna nilang magtipon ng maraming mga kasamahan. Sa nakalipas ay ibinenta ni Gunner ang ilan sa kanilang harvest sa mga rebelde, kaya dadalhin niya ito sa lungsod upang makipagkita sa kanyang kontak. Bago sila umalis ibinigay ni Hagen kay Cora ang espesyal na baril na natagpuan niya sa kanyang barko. Si Cora at Gunner ay umalis sakay ng kabayo, saglit silang huminto sa gabi upang gumawa ng camp. Ginamit ni Cora ang pagkakataon upang ibahagi ang kanyang kwento. Noong bata pa siya, isang Emperor Army na pinamumunuan ni Bol Ares ang sumalakay sa kanyang planetang pinagmulan na nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa bawat sulok. Sinubukan ng kanyang mga tao na lumaban ngunit naging marahas lang sa kanila ang mga kalaban. Isang gabi, nagawa ni Cora na magnakaw ng baril at pumunta sa kay Balis Arios ngunit walang kakayahan si Cora na tapusin siya. Pinatay ni Balis Arios ang kanyang pamilya at kinidnap siya para kunin siya. Sa susunod na mga taon ay sinanay si Cora at naging bahagi ng hukbo ni Balis Arios. Ang mga nakatataas ay hinikayat ang kanilang mga sundalo na humanap ng kasintahan upang magkaroon sila ng dagdag na lakas para lumaban. Sa panahon ng digmaan si Cora ay nakipaglaban ng husto para sa kanyang paghihiganti. Sa edad na 18 ay naging komandante na siya. Sa lahat ng mga taon na iyon, si Cora ay na-brainwash at sinira niya ang libu-libong bayan sa pangalan ng parehong mga tao na pumatay sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan nakarating si Cora at Gunner sa lungsod at nagalit ng matuklasan na nakuha ng mga bounty hunters ang contact Gunner. Si Gunner ay walang ibang paraan para makalapit sa mga rebelde kaya napagpasyahan ni Cora na kailangan nilang hanapin muna ang maalamat na general na si Titus at pagkatapos ay hanapin ang mga rebelde. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa isang tavern kung saan inakala ng isang alien na si Gunner ay alipin ni Cora at sinubukang bilhin siya. Sinubukan ni Cora na sabihin sa kanya na umalis at ang lalaki ay naging agresibo kaya agad niya itong natalo at inihagis sa mesa ang alien. Mabilis na tumakbo palayo ang alien habang ang mahiwagang lalaking si Kai ay nanonood mula sa malayo. Biglang inanunsyo ni Cora na hinahanap niya si Titus umaasang sino man ay maaaring magkaroon ng impormasyon. Nang ang isang maliit na alien ay gumagamit ng katawan ng tao para magsalita at ipinaalam kay Cora na si Titus ay nakikipaglaban sa Coliseum sa isang planeta na tinatawag na Polet. Ibig sabihin kakailanganin nila ng isang barko para lumipad doon. Sa sandaling iyon bumalik ang kasuklam-suklam na alien kasama ang 3 bodyguard na naghahangad na maghiganti at agad na nagsimula ang labanan at ang mga tao sa tavern ay tumakbo upang magtago. Habang nakikipagpalitan ng putok si Cora sa mga bodyguard na tumatakbo sa paligid upang patayin sila. Isa-isa na sinisikap ni Gunner na labanan ang alien, ngunit hindi gaanong gumana ang kanyang mga suntok. Buti na lang napatumba ni Cora ang alien bago niya mapatay si Gunner. Pagkatapos ay tumalikod ito para patayin ang huling bodyguard at sinubukan siya ng alien na atakihin mula sa likuran. Ngunit tumulong si Kai at binaril ang alien. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang sasakyan na dalhin silang dalawa sa Polet at tinatanggap ang maliit na pera na maya-alok nila. Habang nasa himpapawid na mangha si Gunner nang makita ang ship na lumilipad sa kalawakan. Samantalang sa pangunahing ship ng Imperyo si Noble ay nagpapausok sa pamamagitan ng direktang pagkonekta ng tubo sa kanyang katawan. Dumating ang isang sundalo upang ipaalam sa kanya na ang mga bounty hunters ay nakakuha ng isang impormante kaya tinutusan siya ni Noble upang dalhin ang lalaki sa kanya at pagkatapos ay bumalik sa kanyang ginagawa. Sa ibang pagkakataon ng grupo ni Cora ay nakarating sa Nowodi at nakipagkita kay Hickman na may isang alipin na tinatawag na Tarok. Noong nakaraan ay nakipaglaban din si Tarok laban sa Imperyo, ngunit siya ay nahuli at ginawang isang alipin. Gusto niyang lumaban muli ngunit marami siyang utang kay Hickman para sa kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon ay nag-aalok si Hickman ng taya kung kaya niya ang isang halimaw ay makakalaya siya. Kung hindi niya mag-agaw ay dapat si Cora at ang lalaki ay maging mga alipin niya. Tinanggap nila ang hamon at lumalapit si Tarok sa malaking ibon na marahas na inalag ang katawan nito.
Sinusubukang tanggalin ang mga tanikala ng ibon. Sa mga salita ni Turok, nagawa niyang paamuhin ang malaking ibon. At pagkatapos ay sabay silang lumipad, ngunit ang ibon ay nahihirapang masanay sa pagkakaroon ng rider sa kanyang likod kaya halos bumagsak ito sa ilang mga bato ng ilang beses. Sa isang punto ay nahuhulog si Turok sa gilid ng isang bangin, ngunit mabilis siyang nakabawi at gumawa ng isang malaking pagtalon upang mapunta muli sa ibabaw ng ibon. Ngayon ay nagawa na nilang lumipad ng mas maayos at hindi nagtagal ay bumalik sila ng maayos. Pinayagang umalis si Turok kasama ang grupo at sinubukang sakyan ni Hickman ang ibon, ngunit itinapon siya ng nilalang at pinatay gamit ang mga kuko nito. Si Korra ay humanga kay Turok kaya naman si Kai nag-aalok na dalhin siya sa higit pang mga mandirigma na maaaring makatulong. Sa ilang sandali ay dumating sila sa lugar at nakipagkita sa Sword Mistress na si Nemesis na kailangan munang tapusin ang isang personal na misyon. Hinahabol niya si Harmada, isang alien na parang gagamba na ang mga anak ay pinatay ng imperyo at may kinuha siyang isang bata. Sinubukan ni Nemesis na mga tuwiran sa kanya na nagpapaliwanag na nawala din ang kanyang mga anak sa imperyo. Ngunit tumanggi si Harmada na makinig at sinubukang umatake. Gamit ang kanyang mga espada, si Nemesis hinaharangan ang lahat ng mga binti ni Harmada at pinutol ang isang binti para maligtas ang bata. Habang nililigtas ni Gunner ang batang babae ay nagawa ni Harmada na patumbahin si Nemesis at saksakin ang kanyang braso. Subalit si Nemesis ay isang mekanikal kaya magagalaw pa rin niya ang kanyang kamay. Sinubukan ni Harmada na tapusin si Gunner at ang bata, ngunit pinigilan siya ni Nemesis at nagawa niyang matamaan si Harmada. Pagkatapos ay sinaksak ang kanyang humanoid na katawan ng magkabilang espada. Pagkatapos ay sumama si Nemesis sa grupo at muli silang lumipad at nagbahagi si Gunner at Kore ng isa pang sandali at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang sarili. Dahil siya ay inampon ni Balis Arius, siya ay namuhay ng isang magandang buhay at sa lalong madaling panahon naging bahagi siya ng maharlikang bantay. Pinangangasiwaan niya sa pagprotekta ang prinsesa na may natatanging kapangyarihan na ibalik ang buhay ng mga namatay na nilalang. Hanggang ngayon si Korra na nagsisisi dahil hindi niya siya nailigtas noong araw ng pag-atake. Sa ibang pagkakataon ay dumating ang grupo sa Polek at binisita ang arena kung saan 12 ng mga mandirigma ang namamatay araw-araw. Nasa isang kakilakilabot na estado si General Titus at kailangan nilang kalagarin siya papasok upang maligo. Si Titus ay dating commander ng matandang hari, ngunit siya ay nahulog sa isang malalim na depresyon nang ang kanyang hukbo ay tinambangan at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay napatay dahil sinubukan niyang sumukop. Noong una ay ayaw niya lumaban, ngunit nagbago ang isip niya nang mag-alok si Korra ng pagkakataong makaganti. Habang dinadala ng mga bounty hunters ang kontak ng mga rebelde kay Noble na nangakong hahayaan siyang umalis at makipagpalitan ng impormasyon, ipinaliwanag ng lalaki ang dugo ng magkapatid na nasa ilalim ng proteksyon ng hari at pagkatapos ay pinatay siya ni Noble. Ilang sandali pa ay dumating ang team ni Kore sa Sharan at nakipagpulong kay King Love Ithaca na pumayag na makipagpulong sa mga rebelde. Sa lalong madaling panahon ang dugo ng magkapatid ay dumating kasama ang kanilang rebel army at sinabi sa kanila ni Kore ang tungkol sa kanilang laban na umamin na ang pagkakataong manalo ay mababa. Ngunit sinabi din niya na ang kanyang mga mamayan ay palaging nagpapakain sa kanila kaya ang pinakamaliit na magagawa nila ay ipagtanggol sila. Sumang-ayon ang kapatid na si Darian na tumulong at pagkatapos ay lumapit sa kanyang hukbo na nag-aalok ng isang taos-pusong talumpati upang humingi ng mga voluntaryo. Ang ilang mga rebelde na malugod na sumama sa kanya. Pagkatapos ay umalis ang grupo kasama ang kanilang mga bagong kaalyado at sinabi ni Kai na na-inspire siya sa kanila na gusto niyang tulungan silang lumaban. Gayunpaman mayroon pa siyang ilang mga kahon na ihahatid kaya pumayag si Korra na huminto sa huling pagkakataon bago umuwi. Sa ilang sandali pagkatapos umalis ang grupo, si Noble nahanap ng kanyang mga tauhan si Lev Ithaca at sinira ang kanyang kaharian dahil tumangging makipagtulungan kaya pinatay siya ni Noble gamit ang kanyang cane. Pagkatapos habang ang army ay natapos na pasabugan ang lugar, si Noble ay nakatanggap ng mensahe na nagsasabi sa kanya kung saan hahanapin ang mga rebelde. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang team sa Gundeval at tinulungan si Kai na ibaba ang mga kargamento sa isang tulay. Pinapanood siya ni Korra na nakikipag-ugnayan sa mga lokal at naramdaman niyang may mali. Nang biglang bumaril ang isang nakatagong spacecraft ng Empire at pinabagsak ang karamihan sa kanilang mga ship. Pagkatapos ay tinambangan ng grupo ng mga robot ang koponan at karamihan sa kanila ay nahuli. Biglang inihayag ni Kai ang kanyang tunay na intensyon na kilala niya si Korra ay isang ex-commander. Kaya ginamit niya si Korra upang magtipon ng isang grupo ng mga maalamat na mandirigma upang ibigay sila sa Empire para sa gantimpala. Sa lalong madaling panahon ay dumating si Noble kasama ang kanyang mga tauhan at kinuha si Korra. Si Gunner sa likod niya na nagpapaliwanag na isa lang siyang magsasaka, kaya palayain siya kung mapatay niya si Korra. Si Gunner ay kunwari babarilan niya ito, ngunit sa huling segundo ay napalaya niya si Korra at tumalikod para barilin si Kai. Tumalon si Korra sa isang bantay at itinumba siya para nakawin ang kanyang baril.
Pagkatapos ay tumakbo siya para magtago habang ang mga tauhan ni Noble ay nagpaputok ng baril. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na bumawi at pinasabog ang isang kahon na nagdulot ng malaking pagsabog na nagtutulak ang lahat ng kanyang mga kaaway palayo. Ginagamit ni Gunner ang pagkakataon na palayain ang lahat ng iba pang mga mandirigma at sa lalong madaling panahon ay nilalaslas ni Nemesis ang mga tao gamit ang kanyang mga talam. Tinulak ni Dorian ang isang sundalo palabas ng tulay at inutusan ang kanyang mga tauhan na tipunin ang ilang mga ship na nakaligtas sa pag-atake. Habang ang labanan ay nagpapatuloy ng todo sina Turok, Titus at Gunner na humawak ng ilang baril upang protektahan si Nemesis habang patuloy siyang lumalaban. Sa sandaling iyon ay inutusan ni Noble ang kanyang nakatagong spacecraft na lumabas at agad itong nagpaputok sa mga rebelde. Desperadong iligtas ang kanyang mga kasamahan, si Dorian ay nakakuha ng isang metal bar at ginamit ito upang bubugin ang mga sundalo, habang ginagawa niya ang kanyang pag-akyat sa tulay para tumalon sa ship ng kaaway. Sa kasamaang palad ay nabigo siyang saksakin ng piloto na umiwas sa bar at binaril si Dorian. Gayunpaman sinubukan muli ni Dorian at sa pagkakataong ito ay nagawang patayin ang kalaban para ihinto ang pag-atake, ngunit namatay din siya. Bumagsak ang kanyang katawan sa kontrol ng ship, dahilan upang dahan-daang bumagsak ang ship patungo sa tulay. Umalis si Kore sa kanyang pinagtataguan at tumakbo sa tulay na binaril ang mga random na sundalo habang patungo siya kay Noble. Sa sandaling iyon ang ship ay nahulog at nawasak ang tulay, ngunit nagawa ni Noble na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglapag sa isang lumulutang na platform. Nang biglang lumitaw si Kore sa kanyang likuran at nagsimula ang laban sa pagitan nila. Pagkatapos makipagpalitan ng maraming mga santok, sinuntok ni Noble si Kore at nagawa niyang hawakan ang lubid sa huling segundo, nang tanggalin ni Noble ang lubid na hinawakan ni Kore gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang lubid bilang latigo para mahulog si Noble bago umakyat muli. Sa pagpapatuloy ng labanan at ginamit ni Korra ang lubid para harangin ang tungkod ni Noble na tuluyang naputol at nagamit ang isang maliit na piraso para saksakin siya sa kanyang binti. Sinubukan ni Noble na magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit siya ay nanghihina ngayon. Kaya't nabali ni Korra ang kanyang braso at ginamit ang tungkod para saksakin siya sa kanyang dibdib bago siya itulak. Pagkatapos ay gumamit ng higit pang lubid si Turok upang iligtas si Korra. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nakaligtas at sabay silang umalis upang bumalik sa nayon kung saan naghahanda silang ipagtanggol ang pamayanan ng pagsasaka sa hinaharap. Sa malapit pinapanood sila ni Jimmy habang nakasuot ng isang korona. Habang ang mga tropa ng kaaway ay kinuha ang katawan ni Noble, ngunit sa halip na pagalingin siya ay binuksan nila ang kanyang katawan upang i-connect siya sa neural ink na nagpapakita na siya ay isang cyborg. Habang ang tubig ay pumapalibot sa kanyang katawan, lumilitaw ang isip ni Noble sa harap ni Balis Arius na pinagalitan si Noble dahil sa kanyang kabiguan. Inutusan ni Balis Arius si Noble na hulihin si Korra ng buhay para mapatay niya siya. Pagkatapos ay natapos niya ang pagsira ng yelo upang maibalik ang kamalayan ni Noble sa kanyang katawan. Ang mga doktor ay hindi nakakaramdam ng anumang uri ng aktibidad ng utak, kaya kailangan nilang bigyan siya ng isang mas malakas na shot upang mabuhay siya muli. Salamat sa panonood, kaibigan.